Unang linggo ko dito na pagdating ko, year 2016, di akala ko talaga maganda sila makisama. Kasi yun lagi yung napapanood ko sa mga Korean drama eh. Mahirap yung buhay sa Pilipinas eh. Hindi sa amin din, mahirap. Di kasya yung sahod. Kaya sinubukan kong mag-aral ng Korean language. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman. Matagal ako nagtrabaho sa Pilipinas, hindi sapat ang sahod ko. Kaya nag-abroad ako at pinili ko yung South Korea dahil alam ko yung sahod na malaki. Kasi ako, naka-experience na akong mga ibang bansa, Japan, medyo may kalakihan talaga ang sahod dito. Kaya mas pinili ko ang South Korea. Para sa nanay ko, syempre. Tapos magkaroon ng sariling bahay at lupa. Negosyo. Negosyo din. Sa akin, maayos naman. Pero pag trabaho, yan. Ito sabi ni Boss Kabowski, trabaho talaga. Pag nagkamali ka, kahit anong pakikitungo nila sa'yo sa labas, magbabago yun. Talagang magagalit ka rin. Trabaho talaga. Pag galit sila, galit talaga. Hindi po pwede yung ano nyo dito, hindi po pwede yung trabahong Pilipinas. Pali-pali palagi. Dahil sa mama ko, naisipan ko mag-apply bilang EPS worker dahil sa kanyang sakit na gusto ko sana ipagamot. Kaso wala na siya, di ko na yun magawa. Bakit? Kasi patay na yung mama ko. Sakto din sa pag-hard ko. Sa vlog na ito, matutunghayan natin ang iba't ibang kwento ng ating mga kababayan, ang kanilang mga pangarap, pagsubok at dahilan kung bakit nila piniling maging overseas Filipino worker. Ano ang plano mo pagkatapos ng kontrata mo bilang EPS worker? Ang plano ko, pag natapos yung kontrata ko, ang plano ko talaga magiging amo din, maging businessman ba. Yun ang gusto ko. Kaya lang, ang dami kong iniisip kung ano yung i-business ko. Yung talagang mahirap mag-isip ng business eh. Talaga, pang kailangan natin dito, puhunan. Kaya, pag uwi natin sa Pinas, may pangpuhunan na tayo. Ang problema natin yung business. Yung talagang importante. Kasi kung wala kang business, Pinas, yung pera mo, kahit ilang milyon pa yan, daling ubusin yan. Siyempre, plano natin, makapag-business agad. Hindi ko pinaplano yung magpatayo agad ng bahay, tapos bumili ng kotse. Business talaga muna. Tapos, wala mo ng pamilya. Unahin muna makapagtapos ng college kasi tinapos ko yung first year lang. Plano ko talaga pagkatapos na kontrata ko dito, magpapatayo ng bahay, tsaka magninegosyo. Yun talaga yung goal ko dito eh. Sa ngayon wala pang plano. Pero yung naisip o goal, syempre magkaroon ng business. Tapos hanggat nandito pa ako, makapagpatayo ng bahay. Lupad bahay. Sa makabili ng mga ginto, ganun. Bala ka bang bumalik sa Pilipinas o gusto mo bang manatili sa Korea? Depende. Sa ngayon, hindi mo masasabi talagang kung gusto mo na mag for goods or kulang pa rin, mag-stay ka pa rin sa Korea kung may pagkakataon pa na mag-stay sa Korea. Para sa akin, gusto ko dito kasi nabibigyan ko yung maayos na sustento yung pamilya ko. Hindi lang sa asawa ko, tsaka sa pamilya ko, sa magulang ko. Siguro ngayon, naisip ko may balak akong bumalik. Pero sabi kasi ng karamihan, pag natagalan ka na dito, parang gusto mo nang mag-stay talaga eh. Siyempre, Pinas pa rin. May bahay na ako, may lupa. Gusto ko din na magnegosyo kasama yung magiging pamilya ko. Ako pagkatapos ng kontrata ko dito na almost 10 years, siguro bala ko rin magpatayo ng business. Syempre gusto ko rin maging amo. Nakakasawa na kasi yung sunod ka lang ng sunod. Syempre may balak din ako maging bossing. Yun talagang pinakaplano ko. Para at least may sustain ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Kasi yung pagtatrabaho ko dito sa South Korea, yung pera ko hindi na para sa akin yun eh. Para na yun sa pamilya ko, sa mga anak ko in the future. Kasi ayoko nang sundan nila yung hirap na naranasan ko. Syempre gusto ko paangat na sila. Kung ako masusunod gusto ko dito sa Korea. Alam niyo kung bakit? Napakaganda ng South Korea, napakababa ng crime rate, may pera, lahat ng yung kinakain ng mayaman, makakain nyo rin. Kumbaga pantay-pantay kayo. So hindi naman ganun kapantay, no? Syempre mas angat pa rin ng mayayaman. Pero dito kasi sa Korea, makakabili ka ng sasakyan, makakain mo yung gusto mo, mabibili mo yung mamahaling damit na gusto mo, sapatos. Sa Pilipinas kasi medyo mahirap kasi nga alam naman natin na ang Pilipinas na napakababa ng sahod. So parang malilimitahan yung mga gusto mong mabili. Unlike dito sa Korea, mabibili mo talaga. Gusto ko dito pero mas gusto ko sa Pilipinas kasi
mas komportable ako sa Pilipinas. Kaya ang bala ko, once na matapos ko ang kontrata dito, makapag-ipon, magpa-farm talaga ako para magawa ko yung gusto ko. Ano ang may papayo mo sa mga Pilipinong gusto maging EPS worker sa Korea? Ang may papayo ko sa inyo, kung gusto nyo talagang mag-EPS dito sa South Korea, i-push nyo lang, mag-aral kayo ng mabuti para lang para may ipasa yung exam para makapunta kayo dito. Hindi yung kung gusto nyo lang mag-apply sa Korea, tanong kayo ng tanong tapos hindi niyo naman ginawa. Kaya lang gawin nyo yung kung ano yung tamang proseso, hindi yung puro kayo pa manood lang kayo tapos hindi nyo gawin yung paano kayo makapag-apply. Sige, go lang. Kung gusto nyo talaga dito, gawin nyo. Oo, i-push. Kasi pag dito ka talaga, dito mo talaga maranasan yung sarap. Pero sarap at hirap. Mag-aral kayo mabuti. Madali lang makapunta dito kung gugustuhin nyo talaga kasi wala namang imposible. Kung gusto nyo yung ginagawa nyo, na-enjoy nyo naman, pagpatuloy nyo. Bago nyo puntahan tong Korea, alamin nyo muna yung mga words sa yung mga goods. Hindi yung puro goods lang. Dapat alam nyo muna yung mga kahit magiging kung paano kayo mahirapan dito. Tapos yung pamumuhay, lifestyle ng dito sa Korea. Expectation versus reality. Una sa lahat, sa mga Pilipinong gusto maging factory worker dito sa South Korea, alamin nyo rin kung ano yung mga expectation versus reality. Kasi sa mga napapanood natin sa mga vlogger dito sa South Korea, yung napapanood natin is yung magaganda lang. Yung magaganda lang, kala nila madali lang, nagtatapik-tapik ka lang ng mga gamit, patayo-tayo ka lang, paupo-upo ka lang. So hindi ganun yun. So I think ginagawa lang nila yung kapag ka break time. Ang realidad dito sa South Korea, mahirap ang trabaho dito. Mas marami ang mahirap kaysa sa madali. Kaya huwag kayong mag-expect kasi hindi lahat ng kumpanya dito napakaganda. Mas maraming mahirap. Sa dulo ng bawat araw, sa likod ng bawat pagod at luha, isang bagay lang ang pinangahawakan ng mga OFW, ang pag-asa. Ang pag-asang darating ang araw na hindi na namin kailangan lumayo para sa kinabukasan ng aming pamilya. Pag-asang ang lahat ng sakripisyo ay may katumbas na saya at tagumpay. Para sa ating mga kababayan na patuloy na lumalaban sa ibang bansa, ito ay kwento nyo. Kwento ng tapang, pagmamahal at walang katapusang pangarap. Dahilan mo para magtrabaho sa Korea bilang EPS worker? Sa akin, yung kalidad ng buhay sa Pinas. Mahirap mamuhay, lalo yung gobyerno nyo ganun. Talagang kurakot. Di ka uunlad doon kung patuloy nilang gagawin yun. Hanggang dun ka lang na. Oo, kaya naisipan ko mag-abroad dito sa Korea kasi sahod pa lang, masisilaw ka na eh. Mahirap makipagsabay sa Koreano kasi iba yung parang kung anong ituturo nila, dapat yun din yung gawin mo. Yung mga Koreano, talagang trabaho talaga sa kanila. Mabait, sobrang bait nila, pero pagdating sa trabaho, mahigpit sila. Senyasan. Si K-pop. Uy, gumising ka na K-pop. Alis na tayo.